Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, ang ganda po ng topic natin ngayon. 7 stocks that I will keep buying forever. Welcome back. Ayan, 7 stocks that I will keep on buying forever. At isang common story ang gusto ko pong i-introduce po ngayon sa inyo. Madalas po nangyayari po ito na nakikita po natin, napapansin po natin sa ating mga palipaligid na kapag may isa po nagtayo ng bagong negosyo, sa umpisa halimbawa ikaw na una nagtinda ng barbecue sa lugar ninyo, malakas ang kita mo, dinudumog ka ng mga tao. Okay, kasi ikaw lang ang barbecue doon, laki lang kita mo, dinudumog ka ng mga tao. Pero napansin ng ibang tao, nagtayo din silang barbecuehan, tinabihan ka pa. Tumabi ba sa pwesto mo? Tapos parang parang kabuti na, nagsulputan na lahat ng barbecue. Ayan na, after a while, ang dami-dami na at wala ka nang kinikita. Mga buwisit na to. Usually ito yung sinasabi ni Ben, naiinis sa competition, mga buwisit na to, ganda na ng kita ko. Sinira ng mga inggitero, mga walang business ethics. Tinabihan na ko. Ganon. Well, anyways guys, part po talaga ng capitalism po kasi ang competition. And it's good for the public. Kasi pag merong competition, the best price and the best product wins. And the most efficient company wins. Efficiency po ang pinag-uusapan. And another story na gusto ko pa ikwento po sa inyo, sa mga hindi po nakakaalam at sanay na salay po sa Gilmore. Sa Gilmore po ba kayo bumibili ng computer dito po sa Metro Manila? Noong around year 2000, 1999, ang unang-unang computer po na shop sa Gilmore po na nagbebenta ng murang computer. Kasi nung araw po, nung panahon ko po, nung kabataan ko, ang mahal-mahal po talaga ng computer kahit sa kabumili. Ang pagkakaalala ko sa memory ko, correct me if I'm wrong, si PC Option ang unang-unang nagbenta po talaga ng affordable na computer. And parts by parts, pwede kang bumili at pwede mong buuin ang sarili mong computer. Bahala ka sa buhay mo. Do it yourself na computer. So, murang-mura po talaga sa PC Options. Nung araw, tanda ko pa, kung gusto mo magtipid, diyan ka. Kung gusto mo magbenta ng computer, diyan ka. Kung gusto mo maging supplier, dito ka kukuha. And then, nung naging successful si PC Option, tinabihan na po ito ni PC Express. Kasi katabi lang po talaga niya. Si PC Express, kabilang pinto lang. And then after a while, ganito na po itsura po niyan. Ilan na po ang mall ng computer sa Gilmore at ang dami-dami na pong choices kung saan ka bibili ng computer. At si PC Options, kung hindi po ako nagkakamali, ay maliit na tindahan pa rin po hanggang ngayon po, at mas malalaki na po talaga yung iba kaysa po sa kanila. And that's the nature of competition. It's part of the game, So lagi po natin bilin po sa inyo, be obsessed sa stocks na may competitive advantage. That's the name of the game, competitive advantage. Kung pag-aaralan nyo si Warren Buffett, yan lagi ang ipupukpuk niya sa ulo mo. Bibili kayo ng stocks, dapat may competitive advantage, Isa sa mga advantage, number 1 na kailangan natin pag-aralan, dapat may business moat. Yung business mismo ay may moat. Ano pa yung moat na yan? Bakit lagi ko naririnig yung moat na yan? Ito po yung moat. Halimbawa kasi nanggaling po ito sa ang analogy po kasi ni Buffett, ang companies daw po, para daw kayo may mga castle nung araw. Atakihin ka ng mga kalaban mo. So dapat may defense ka, may depensa ka. At yung moat po, ito po ay isang depensa. Ito pong hukay na to sa palibot ng castle na nilagyan pa ng tubig, yan po ang moat. Para hindi ka basta-basta masalakay ng kalaban at may depensa ka. Ibig pong sabihin, ang negosyo mo, dapat may depensa. At sabi ni Warren Buffett, dapat durable competitive advantage. Pag sinabing durable, lahat po yan ay kayang-kaya po. Lahat po ng advantage po, in due time, mawawala din po yan. Kaya sinasabi po ni Warren Buffett, dapat durable, tumatagal ang advantage mo, hindi panandalian, tumatagal ang advantage mo. At kung titingnan po natin ang portfolio po ni Warren Buffett, grabe po, ito po ang kanyang portfolio po ngayon, mapapansin po natin, napaka-basic po mag-invest talaga ni Warren Buffett, lalo na yung malalaking holdings po niya. Pag po kayo magkakamali, yung iba pong
holding siya po dito, ay pinili po ito ng kanyang dalawang lieutenant po, no, na si Todd Combs at si Ted Weschler, kung hindi po ako nagkakamali, no? So pero yung mga majority ng hinahawakan ni Warren Buffett, talagang basic lang siya. Parang layup lang po, no? Mga malalakas po talaga ang competitive advantage. Halimbawa si Moody's, no? Talagang ano po, ang laki ng moat po nito kasi pag sinabi pong grade ng ang Moody's po kasi negosyo nito, nag-grade po ito ng ano no, ng investments po, no, and may pagka-monopoly po talaga yan. Wala po talagang pumapasok po diyan kasi tatlo lang po ang alam po itong nasa business po na to, at si Moody's po ang isa sa diyan. Hindi po basta-basta pwedeng pasukin po yan kasi syempre trust po yan Trusted na po talaga itong si Moody's, hindi po basta-basta pwedeng pasukin po ito, no? Alright, and Visa and Mastercard, sa lahat po na may credit card po dyan, alam naman po natin, duopoly po ito ng mga payment po talaga pagdating sa credit card. Lahat po yan, either Visa or Mastercard. Anything else and everything else ay minority lang po. Ito po talaga mga monopoly po, mga hawak po ni Warren Buffett po ito. Yung po ang mga moat na tinatawag, may pagka-monopoly ka or strong ang brand mo. And guys, take note, hindi dahil may brand ka, okay na. May brand po na loyal ang tao at may brand po na wala pong kakwenta-kwenta. Although malakas ang brand mo, sticky yung brand mo, pwede rin yung brand mo wala pong epekto dahil hindi loyal ang tao. Dapat po ang brand, it commands loyalty. Loyalty. Ikaw at ikaw ang pipiliin every time. Katulad po ng Coca-Cola, kung gusto mo ang lasa ng Coca-Cola, hindi ka magpe-Pepsi. Katulad po ng iPhone, no? Hanggang ngayon, nababaliw ang mga tao sa iPhone, sa Apple. Kahit na po ang gaganda sa Android, mas mura at competitive, no? At ano ko po, no? Sa mga technology, minsan mas nauuna pa yung Android sa camera, no? Or whatever. Pero malakas po talaga ang brand, no? Malakas talaga ang brand ng Apple. Alaman po dati yan. So yun po, strong brand and weak brand. Ibigyan ko lang po yung example. Halimbawa, yung mga Grab and Uber nung araw, naalala po ba nung may Uber pa? Wala po, hindi mo pipiliin si Uber or si Grab dahil sa brand po nila. Sa totoo lang, ang pipiliin mo dyan sa umaga bago ka mag-book, ang pipiliin mo lang naman dyan kung sino mas mura sa dalawa. Doon ka sasakay hindi ka loyalist sa Grab or hindi ka loyalist sa Uber. Sa umaga bago ka sumakay, bubuksan mo sino ang mas mura. Ganun din sa Grab, Foodpanda, titignan mo lang naman saan ang mas mura. O sino dyan ng o sa airlines, ganun din Lalo na yung mga hayok mag-travel po dyan, mga twice a year, mga nagta-travel. Hindi naman po brand, hindi po brand loyalist po yan. Kung saan mura, doon ako sasakay. No? So yun po, although kilala natin yung mga brands po na to, pero hindi pa rin po siya ganun hindi siya nagko-command ng loyalty. Okay? Alright, sana maliwanag po. Another moat po yung cost leadership, no? Kasi ikaw talaga napaka-efficient mo. Katulad po ngayon, yung sinasabi ng commenter po natin, itong Dali na grocery po, no? Talagang lahat ng cost, tinanggal nila. Wala nang shelf. Wala nang ganito, wala nang ganon, wala nang empleyado. Bahala na kayo sa buhay ninyo, basta mura ang benta namin dito. Okay, pati yung mga pwesto po nila, pinipili nila yung mga pwesto nila na mura lang ang upa or ganyan po, no? So, para mapababa po nila ang cost leadership po, no? Maliwanag po ba? And another thing, no, na maganda pong bilhin, no, sa isang company, no, ang stocks na maganda natin bilhin is yung increasing ang revenues and net income as always po. Kasi wala na pong ibang evidence po ng isang competitive advantage kundi tuloy-tuloy ka lang nag-grow. Ito po ay isang proof na may competitive advantage kasi dire-diretsong nag-grow ang iyong income and revenue. Pero make sure na ang margin ay hindi nagbabago. Ito po yata ay kay Moody's din po. Excuse me, no? So ito po ay kay Moody's. Papansinin niyo po kanina, di ba? Si Moody's. Grow po ang stock ng Moody's. Grabe po ang growth ng Moody's po, no? Wala pong palya po yan. At kung titingnan po ninyo ang margins po ni Moody's, hindi po nagbabago. Actually, gumaganda pa ang kanyang profit margin. So, yan po ang mga tanda po talaga ng mga stocks na magaganda. Increasing at hindi po bumababa ang margins, no? Kasi sino po ba ang tanga-tanga? Sino po ang tanga-tanga na voluntary ibababa mo ang tubo mo? Siyempre, ibababa mo ang tubo mo dahil napipilitan ka, dahil may kumakalaban sa'yo, dahil may katabi ka na, dahil may katabi kang barbecuehan dyan, kaya napilitan ka bumaba ng presyo. Pero kung ikaw lang ang mag-isa at talagang napaka-strong ng business mo,
Magkukusa ka ba, ibaba mo yung tubo mo? Siyempre hindi. Ano ko, bali? Okay. At commercial lang po sa aking thumbnail. As always, wala pong kinalaman ng mga logo na to sa topic po natin ngayon, no? Categories po ng stock ang pinag-uusapan po natin. Ito po ay katuwaan lang. Siyempre may halong entertainment po tayo at may kalokohan din po tayo para masaya-saya rin po. Kasi siyempre stock masyado serious, masyado boring din ang pag-uusapan ng financial and stock. So pinapasaya natin ng konti ang ating buhay, no? Alright! Number 3, dapat may growth potential pa rin po ang ini-investan natin ng mga companies, no? Palaban pa rin at gusto lumago. They introduce new products and services, no? Halimbawa si Crown Asia. Hindi ko alam kung compound lang sila dati or pipes lang, no? Basta dati isa lang ang negosyo nila and then nag-increase pa rin sila na nag-increase. Nagkaroon ng roofing, nagkaroon ng septic tank at alam ko nagde-develop pa rin sila ng marami pang ibang products na ini-introduce nila sa market. Innovation po talaga, no? Gumagawa ka talaga ng paraan para lumaki pa po ang iyong market share. Alright. At ganun po, katulad si Globe. Very, very innovative po itong si Globe. Sino po ba may mga Globe po sa inyo? Alam ko marami po sa inyo fanatic po ng Globe, no? Halimbawa, di ba? O yan, yung may GCash. Innovations po yan eh. Di ba? Ang gagaling po talaga. And within GCash, ang dami pong innovation within GCash. Hindi po humihinto. Mag-innovate at naghahanap po sila ng way para mapataas pa ng revenue. At dami pong ini-introduce sa loob ng GCash alone. Kaya napakaganda po, no? Oh, ay. Number 4 is strong dapat ang balance sheet ng mga companies or stocks na binibili po natin, no? High quality ang asset. No, maraming cash reserves, maraming lupa, maraming valuable assets. Yan ang mga gusto po natin, no? Mababa ang utang, kayang bayaran ng current liabilities, kayang bayaran ng interest ng utang, maganda at stable ang cash flow, pasok ng pasok ang pera at ang pera sa bangko pataas ng pataas. Yan ang gusto po natin. Parami ng parami ng parami ang pera. Hindi po paubos ng paubos ang pera. Parami ng parami ang pera. Investor po tayo. Mukhang pera dapat. Okay. Number 5, dapat maganda ang dividend history. Consistent na nagbibigay ng dividends. Guys, hindi ko po sinasabing dapat mataas ang dividend yield. Ang ibig pong sabihin dito, consistently nagbabayad at na-maintain nila ang kanilang dividends kasi this is a proof na very profitable ang business kasi kaya nilang magbigay ng dividends. Kasi kung profitable ka, may cash ka, nakakapagbigay ka ng dividends. No? At kung may problema, at usually problematic isang company, walang dividends, i-declare po ang mga yan. Alright, number 6, of course, reasonable valuation. No? Don't overpay. No? As always, i-check ninyo ang PE ratio, price to book ratio, price to sales ratio. At mas accurate po sa PE ratio yung enterprise value divided by EBITDA. Lagi ko na po sinasabi po sa inyo. No? At kung gusto po ninyo i-consider sa equation ang growth ng isang company, yung PEG ratio, no? PEG ratio, sino ba nag-invento ng PEG ratio? Si Peter Lynch. PEG ratio ni Peter Lynch, no? Dividend yield, tingnan nyo rin po. Ano po ang paborito po ninyong metrics sa pag-a-analyze? Kung mura ba ang isang stocks, bahala po kayo. Basta, don't overpay. Dapat po, mura ninyong bilhin, no? Pag mahal ang stocks, ayaw po natin yan. Gusto natin, reasonable ang price, no? At last and number 7, dapat solid po ang management team. Ang gusto po natin sa management, magaling. Dapat po talaga magaling po ang management. Kitang-kita po ninyo talaga na napakahusay po talaga. At syempre, aanuhin mo kung ang galing-galing ng management. Kung tamad naman, dapat masipag din po. At lastly, aanuhin mo yung matalino at masipag. Kung mandurugas naman, dapat mapagkakatiwalaan. So ito po ang trinity ng management para lang po sa akin. Kaya nag-i-invest kayo sa stocks o sa labas, makikisali po kayo sa investment kumpare. Make sure na si kumpare magaling, masipag, mapagkakatiwalaan. At yun lang po ang kwentuhan po natin ngayon. Sana gustuhan po ninyo yung 7 stocks na pag-i-investan natin forever. Again, disclaimer, basahin nyo na lang po. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan po tayo lagi sa comment section. God bless. To God be the glory. Happy investing. Bye-bye.